Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga Pinono, Kawal, Kawani at pamilya na hubong katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Sunday, November 2, 2025 at ginugunita po natin ang araw ng lahat ng mga pumanaw na Kristiyano or All Souls Day. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan at ang ating pagdiriwang ay nagpapaalala sa atin sa pananampalatayang lumalampas sa takot at kamatayan. Ang araw ng mga pumanaw na Kristiyano ay hindi lamang araw ng pagdadalamhati. Ito ay araw ng pananampalataya at pag-asa. Inaalala natin ang ating mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, kaibigan, at mga kasamahang sundalo. Hindi para muling mabuhay ang lungkot, kundi upang ipagkatiwala sila sa awa ng Diyos. Sa unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabiyo, chapter 12, verses 43 to 46, si Judas Makabiyo ay nag-alay ng panalangin at sakripisyo para sa nasawing sundalo dahil naniniwala siya na ang awa ng Diyos ay umaabot hanggang sa kabilang buhay. Kaya ayon sa kanya, isang banal at kapuri-puring bagay ang ipanalangin ng mga yumao upang sila'y mapalaya sa kanilang mga kasalanan. Kahit sa gitna ng digmaan at pagkatalo, hindi siya nawalan ng pag-asa. Iyan ang larawan ng spiritual resilience. Pananatiling tapat sa Diyos kahit napapalibutan ng kamatayan at sakit. Para sa mga sundalo, ito ay tapang na may malasakit. Para sa miyembro ng pamilya, ito ay paggunita na may pasalamat, hindi kawalan ng pag-asa. At para sa komunidad, ito ay paanyaya na mamuhay ng marangal upang maging karapat-dapat sa sakripisyo ng mga pumanaw. Sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 8, verses 31 to 35, malinaw ang mensahe ni San Pablo. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng aliw o comfort sa mga pusong nagluluksa. Para sa sundalong nawalan ng kasama sa misyon, para sa asawang naghihinagpis, o sa pamilyang patuloy na nagluluksa. Ang salita ng Diyos ay nagsasabing ang pag-ibig ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa kamatayan. Kaya tayo nagdarasal para sa mga yumao, hindi dahil sila'y nawala, kundi dahil sila'y minamahal. At ang ating pag-ibig na pinagbubuklod ng awa ng Diyos ay naging tulay ng pag-asa mula lupa patungong langit. Ang spiritual resilience ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi pagtitiwala na kahit sa gitna ng luha, hawak pa rin tayo ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Juan, chapter 14, verses 1 to 6, sinabi ni Jesus sa mga alagad, huwag mabagabag ang inyong puso. Manampalataya kayo sa Diyos at manampalataya rin kayo sa akin. Ako'y paroroon upang ipaghanda kayo ng matitirahan. Hindi itinanggi ni Jesus ang sakit o lungkot sa kamatayan. Ngunit binigyan niya ito ng kahulugan. Ang kamatayan ay hindi wakas ng misyon, kundi pag-uwi sa tahanan ng Diyos. Para sa mga sundalo, ito ay paalala na ang kanilang tapang ay may gantimpala sa langit. Para sa mga pamilya, ito ay katiyakan ang paghihiwalay ay pansamantala lamang. At para sa komunidad, ito ay paanyayang mamuhay ng may pag-asa at pagmamahal, sapagkat ang buhay ay hindi nagtatapos sa libingan, kundi nagiging ganap sa piling ng Diyos.
Ang All Souls Day ay hindi lamang tungkol sa mga yumao, kundi para rin sa ating mga nabubuhay. Habang inaalala natin ang mga nauna sa atin, tinuturuan tayong mamuhay ng may layunin at dangal. Ang alaala ng mga pumanaw ay dapat magpatibay sa ating loob, hindi magpahina. Bawat sundalong nag-alay ng buhay, bawat pamilyang nagdusa, at bawat pamayanang tumindig para sa tama, lahat ay nag-iiwan ng paalala. Maging matatag sapagkat kasama natin ang Diyos. Ang tunay na tagumpay ay hindi sa kapangyarihan, kundi sa pananampalatayang hindi sumusuko. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos ng awa at kalakasan, inaalala namin ngayon ang aming mga yumaong mahal sa buhay, lalo na ang mga sundalong nag-alay ng kanilang buhay sa kapayapaan at kalayaan ng aming bayan. Ipagkaloob mo sa kanila ang walang hanggang liwanag at kapahingahan sa iyong piling. Ipadama mo sa kanilang mga pamilya ang kapanatagan at pag-asa. At kaming mga buhay pa, puspusin mo kami ng lakas ng loob, pananampalataya at pag-ibig na magpatuloy hanggang wakas. Sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.